Kumusta at maligayang pagdating sa podcast ng AI Affairs? Magandang araw sa inyong lahat. Okay, may inihanda kaming talakayan para sa iyo ngayon na medyo pamilyar pero at the same time parang galing sa sci-fi. Oo, parang Black Mirror episode, no? Medyo. Pag-uusapan natin ang artificial intelligence pero hindi yung mga malalaking server o yung AI sa phone. Ang pag-uusapan natin ay AI na kasya na sa palad mo. Actually, mas maliit pa. AI na isinusuot na. At hindi lang relo. Hindi lang relo. Pinag-uusapan natin dito mga hikaw, kwentas, sing-sing. At silipin na rin natin yung future kung saan baka nasa loob na mismo ng mata natin ng teknolohiyang to. Grabe. Para hamayin to para sa'yo, sinuyod namin ang lahat mula sa mga tech reviews, market reports. Pati yung mga scientific studies na medyo nakakabahala yung findings. So ang mission natin, alamin kung itong mga bagong gadget ba ay mag-upgrade sa buhay natin o baka naman ito na ang simula ng pagkawala ng mga sikreto natin. Sige, simulan na natin ha? Game! Okay, let's start with something familiar, yung mga smartwatch. Sigurado pamilyar ka sa mga bagong labas ngayong 2025. Oo naman, Apple Watch Ultra 3, Google Pixel Watch 4. Samsung Galaxy Watch 8. Ang gaganda, ang powerful. Pero aminin natin, kitang-kita pa rin na isa siyang tech gadget na nakasabit sa pulso mo. Obvious, di ba? At dito natin nakikita yung unang malaking shift. Ang trend ay miniaturization, yung pagpapaliit ng tech para maging discreet. Halos hindi na mapansin. Exactly. Dito pumapasok yung mga smart ring. Pero hindi lang itsura. Ang focus ay hindi na lang sa steps o pag-ehersisyo. So ano na? Pinapasok na natin yung teritoryo ng passive health monitoring. Bale, sinusukat na ng tech yung kalusugan mo kahit hindi mo ito aktibong iniisip. So habang natutulog ka o nagtatrabaho, kinukuha na niya yung data mo like heart rate? Oo, heart rate, blood oxygen, pati stress levels. Yun nga, parang may private nurse ka na nakasubaybay 24/7. Ganun na nga. Pero aakyat pa tayo. Mula sa daliri, punta tayo sa tenga. May isang device na lumabas sa sources natin, ang Lumia 2. Isang smart earring. Hikaw? Seryoso? Oo! At yung specs nito, nakakagulat. Ang bigat niya is less than a gram. 5 beses na mas maliit kesa sa isang AirPod. Wow, teka, mas maliit pa sa AirPod? Paano nila naipasok lahat ng sensor doon? At anong sinusukat niya? Ito yung fascinating part. Ang specific na sinusukat niya, blood flow papunta sa utak. Dugo sa utak? Oo, ayon sa developers, may direct link daw yan sa energy levels, focus at mental clarity mo. Bukod pa yan sa usual na sleep tracking, temperature at heart rate. At anong kwento sa likod niyan? Originally, binuo ito with researchers from Johns Hopkins, Duke at Harvard para tulungan yung mga pasyenteng may long COVID at POTS. Medical application pala. Pero ngayon, available na siya for everyone. Naging consumer tech na. At ang galing ng design, no? May isang core lang daw na puno ng sensors na pwede mong ikabit sa likod ng kahit anong hikaw mo. Oo, kaya hindi mo kailangang isakripisyo ang style mo. Pero hindi lang yan fashion. May stratehikong rason kung bakit sa tenga. Ano yun? Based sa research nila, ang tenga pala ay ideal location for sensors dahil sobrang lapit nito sa mga major arteries. Kaya pala. Ibig sabihin mas accurate yung data kumpara sa wrist. Mas accurate at mas dekalidad. So, it's a science-based decision disguised as a fashion accessory. Ang galing. Okay, so health tracking gets ko. Pero paano kung hindi lang tibok ng puso ang sinusukat ng mga wearables na to, kundi boses mo? Oo. At hindi lang boses mo, boses ng lahat ng kausap mo. Dito na medyo nagiging komplikado ang usapan. At dito na tayo papasok sa isang device na talagang pinag-usapan sa isa sa mga artikulong binigi mo, ang The Rewind Pendant. Yung kwintas? Oo, isang kwintas na ang tanging function ay mag-record at mag-transcribe ng lahat ng pag-uusap sa paligid mo, tapos isi-save niya lahat sa phone mo. Ang marketing promise nila, perfect memory. Sa halagang $60 lang daw. Perfect memory. Ang lakas ng dating, no? Pero yung isang article, hindi ganyan ka-positive ang take. Hindi talaga. Direkta niya itong tinawag na isang dystopian nightmare.
Isang bangungot na senaryo kung saan nawawala na yung tiwala. Kasi bawat salita mo, nakarecord. Bawat bulong, bawat chismis, nakarecord. Para kang nasa isang episode ng Black Mirror. At ang pinakaugat ng problema, consent. Paano malalaman ng kausap mo na nire-record mo sila? Okay, gets ko yung nightmare aspect. Pero kung isipin mo, para sa isang journalist, o estudyante sa lecture, o kahit sa isang taong may memory loss, di ba't game changer to? Meron, at yan ang selling point nila. Pero tinitimbang yan ng article laban sa potential for abuse. Anong example nila? Isipin mo, nasa isang office party ka. Yung mga usapan tungkol sa business strategies, chismis tungkol sa boss, personal na problema na sineshare sa'yo ng kaibigan, Lahat yun recorded. lahat. At ang mas matindi, inamin mismo ng kumpanya na susunod sila sa mga supina. O sa kausap mo, pwede nang gamiting ebidensya laban sa'yo sa korte. Biglang naging seryoso yung chismisan. Pero teka, sa website nila, ang laki ng claim na we take a privacy-first approach. Paano naging privacy-first yan? Exactly. Yan mismo ang butas sa argumento nila. At yan ang sinasabi ng kritiko. Madaling sabihin na privacy first, pero puro salita lang yan. Walang detalye kung paano. Walang malinaw na sagot. Paano nila kinukuha ang verbal consent? Gaano kabilis binubura yung mga pag-uusap na walang pahintulot? Sabi pa nga ng otor, papatay nito ang tiwala. At ano yung sinabi niya tungkol sa sauna? Ayun, ang tanging paraan na lang daw para magkaroon ka ng pribadong pag-uusap ay kung lahat kayo ay nasa loob ng sauna. Hubad at walang suot na kahit anong device? Seryoso, parang sobra namang effort yun na. Pero pinapakita lang nito kung gaano kalaki yung problema. Oo nga. At may isa pang mas malalim na punto yung article. Sabi niya, forgetting is a good thing. Ang paglimot ay mabuti? Oo, yung utak natin by design, tinutulungan tayong i-filter yung sakit ng masasamang alaala. Gusto ba talaga natin ng isang AI na may perfectong memory na sasagot sa tanong na ano ba talaga yung sinabi niya na pinaka nakasakit sa akin noong 2025? Minsan, mas mabuti ng makalimot? Isang mabigat na tanong yan? Sobra. Okay, so mula sa pag-record ng naririnig natin, ang susunod na frontier, yung nakikita natin. Dito napapasok ang mga visual wearables, particular ang AR glasses. Augmented reality. At base sa isang market report, hindi ito maliit na bagay. Ang market para dito ay inaasahang lalago mula halos $1 bilyong sa 2025, aabot yan sa halos $10 bilyong pagsapit ng 2030. Wow, malaking industriya yan. At kung i-connect natin, ito yung tinatawag nilang spatial computing. Ang next evolution daw mula sa PC. Oo, kung dati nakikinig tayo sa isang 2D screen, sa spatial computing yung digital info ay inilalapat na sa ating 3D world. Parang Apple Vision Pro at Microsoft HoloLens? Ganun nga, pero sa mas maliit at mas accessible na form factor. At syempre, hindi dyan nagtatapos. Mayroon pang mas advanced, smart contact lens. Ito, parang galing na talaga sa pelikula. May mga micro-LED display, sensors, wireless connectivity, AI, lahat yan nasa isang manipis na contact lens. May mga kumpanya nang gumagawa nito. Mojo Vision, Inwit Corporation, pati Verily ng Google. At ang promise, seamless AR experience. Walang suot na salamin. Kontrolado mo lang sa pagpikit o paggalaw ng mata mo. Pero bumabalik tayo sa parehong tanong, di ba? Privacy? Pero sa mas mataas na level. Anong mangyayari kapag ang isang device ay nakikita ang lahat ng nakikita mo in real time? Yun yung nakakatakot. Nababala ang mga sources natin tungkol sa potensyal nito para sa surveillance, unauthorized facial recognition. O kahit yung digital manipulation? Isipin mo, pwede kang makakita ng ads na nakalapat sa mukha ng kausap mo nang hindi niya alam. Nakakatakot yun. So, hikaw, kwentas, contact lens, kahit ano pa ang itsura, ang common denominator ay data. Lahat yan kumukuha ng data. At ang pinakamalaking tanong, gaano ka-safe yung data na yon? Dito tayo dadalihin ng isang scientific study na kasama sa mga materials mo. At ito talaga ang nagbukas ng mata ko. Oo, ito yung pag-aaral tungkol sa de-identification. Yung proseso kung saan tinatanggal yung personal info mo para daw maging anonymous at safe i-share. Akala ko ba pag anonymous safe na? Yun ang aala ng marami.
Pero sabi sa pag-aaral, nagbibigay ito ng false sense of security. Paano? Kasi ipinakita sa mga pag-aaral na kahit burahin pa ang pangalan mo, ang tsansa na ikaw ay muling matukoy o re-identified mula sa raw sensor data ay nasa 86 to 100%. 100%? Paanong nangyari yun? Isipin mo na yung paraan ng paglalakad mo, yung unique na rhythm ng tibok ng puso mo, para yung totoong fingerprint. Isang digital fingerprint. Exactly. Kahit burahin pa ang pangalan mo sa data, yung digital fingerprint na yon ay parang signature na ikaw lang ang may gawa. At sa ilang sekundo lang, kaya ka na nilang hanapin. Grabe yun. May isang specific example sa pag-aaral na talagang tumatak sa akin. Kumuha sila ng 30 seconds lang ng data mula sa pagtatype ng isang tao sa keyboard. Gamit lang yung accelerometer at gyroscope ng isang wearable. Oo, mula sa 30 seconds na yun, natukoy nila yung specific na tao sa isang grupo ng 34 na kahalok with 99.2% accuracy. Halos perpekto. At yung implikasyon niyan, sobrang lalim. Ang re-identification ay hindi lang tungkol sa pag-match ng pangalan sa data. Ano pa? Ang mas nakakabahala ay kung ano ang malalaman nila tungkol sa'yo kapag na-re-identify ka na. Mga medical diagnosis, mental health status, pati personality traits mo. May example sila dyan, no? Meron. Yung isang empleyado na HIV+, na aksidenteng na-reveal ang kondisyon niya dahil sa data sharing, kahit na de-identified na yung data. Yung digital fingerprint niya ang nagturo sa kanya. So parang walang ligtas na paraan? Dapat ba itigil na lang natin ang pag-share ng data? Dito, nagiging balanse ang diskusyon. Sinasabi rin ng pag-aaral na may panganib din kung hindi tayo mag-share. Tulad ng, Pwedeng magkaroon ng algorithmic bias kung saan nagiging unfair yung AI models dahil kulang sa diverse data o hindi tayo makakabuo ng mga life-saving medical tools. so anong solusyon? Hindi ang paghinto, kundi ang pag-develop ng mas matalinong paraan ng pagprotekta sa privacy. Mga teknolohiya tulad ng federated learning at synthetic data. So what does this all mean? Mula sa simula, nakita natin ang teknolohiyang nangangako ng superhuman abilities, perfect memory, constant health monitoring. At isang digital world na nakapatong sa realidad. Nakita natin kung paano ito lumiliit mula sa relo, papuntang singsing, hikaw, at sa hinaharap, baka sa loob na mismo ng mga mata natin. At bumabalik tayo doon sa isang brilliant point mula sa writer na bumatikos sa rewind pendant. Yung tungkol sa friction? Oo, sabi niya, ang goal ng technology ay bawasan ang friction o hirap sa buhay. Pero may mga pagkakataon, anya, na ang kaunting friction ay healthy. Paanong healthy? Yung simpleng aksyon na paghugot ng phone mo sa bulsa para mag-record, yan ay isang form of friction. Nagbibigay yan sa'yo ng 1 segundo para mag-isip. Tama ba itong gagawin ko? Isa siyang privacy defender. Exactly. Itong mga bagong seamless devices, ganap nilang tinatanggal yung friction na yon. Ginagawa nilang effortless ang pag-record at kasabay noon, ginagawa rin nilang effortless ang potensyal na paglabag sa privacy. Isang magandang punto yan para pag-isipan. At bilang pangwakas na kaisipan para sa'yo, tinalakay natin kung paano binabasa ng mga device na ito ang ating biometrics, ang tibok ng ating puso, ang daloy ng ating dugo. Ngunit habang gumagaling ang AI sa pag-intindi sa data na ito, Darating kaya ang panahon na mas alam pa ng mga device na ito ang ating emosyonal at mental na estado kaysa sa ating sarili? At kung kaya nitong malaman na stressed ka bago mo pa ito maramdaman, sino ang may karapatang makita ang impormasyong ito at ano ang gagawin nila dito? isang tanong na dapat nating pag-isipan. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod ng AI Affairs.